So speaking of Meralco bolts, kumilos na nga ang bolts para kumuha na din ng bagong import. So tuluyan na ngang pinalitan sa pwesto ni Patrick Gardner etong si Marvin Jones bilang import ng Meralco bolts this ongoing semifinals sa Season 50 ng PBA Commissioner's Cup. Balita magde-debut si Patrick Gardner sa Miyerkules sa Game 4 ng semifinals kontra TNT. So kung ang TNT may bagong import na si Chris McCullough, ang Meralco bolts naman ay may bago ding import na si Patrick Gardner. Si Patrick Gardner nga ay American-Egyptian, isang 7-flat center, 26-year-old at member ito ng Egyptian national team. So bago nga po ito mapunta sa team ng Meralco bolts dito sa liga sa PBA, nakapaglaro nga muna ito sa iba't ibang liga at iba't ibang team sa ibang bansa, gaya sa NBA G League para sa team ng Long Island Nets and Osceola Magic. Nakapaglaro nga din po ito sa Japan B-League previously para sa team ng Fukushima Firebands. So, ang tanong, gaano nga ba kagaling si Patrick Gardner? Ang pinakabagong import ngayon na hawak ng Meralco. Sa mga hindi nakakaalam at hindi familiar sa player na ito, kilala si Patrick sa kombinasyon ng taas at galaw niya sa loob ng court. Kaya na yang bumitaw ng mabibigat na tres bilang stretch big man habang dumodumi na din pagdating sa basket sa ilalim. So ito nga ang ilan sa mga galawan niya sa hard court. So ano masasabi nyo? Kung mapapansin nyo, simula Game 1
Game 2 at Game 3 ng semifinals na ito laban sa Ross. Ang laking bagay na naitutulong nitong si Jeremiah Gray kahit pa sobrang limitado nga ng mga minutong nabibigay sa kanya. So masasabi mong isa talaga ito sa kailangan ng Hinebra dahil sa paunti-unti nang bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Nitong mga nakaraang laro, limited minutes man, pero pinatunayan niya na nandun pa din yung kanyang pagiging streaky shooter. Biruin mo sa loob ng kanyang tatlong nilaro dito sa napakalimitadong mga minuto sa semis na ito averaging 6.6 points per game na napakalaking tulong na yan off the bench pa. So malaking bagay talaga na bumabalik na yung aggressiveness little by little dahil malaking bagay rin siya sa depensa at sa reboundings dahil sa haba rin niya or taas niya kumpara sa ibang guard ng team na katunggali nila. So sana mabigyan din siya ni CTC ng mas mahabang playing time, yung bang kahit may 15 plus minutes per game para mas mabilis bumalik yung kumpiyansa at rhythm niya talaga sa laro. Dahil sa opensa, wala ka naman talagang masasabi sa kanya. Speaking of Stephen Holt, tila mainit sa mata ng mga fans ng Hinebra itong si Stephen Holt dahil sa hindi daw umano nararamdaman ng presensya nito sa loob kung saan napansin din ng mga fans batay sa ating mga nababasa tila 39 minutes nilaro nito ng Game 4 ng semis pero 8 points and 6 rebounds na mayroong 3 of 9 sa field goal shooting lang. So marami nga ang nakapansin 9 attempts lang siya pero siya yung may pinakamahabang playing time na local player dito sa Game 4 para sa Hinebra. So, dyan nga, di umano raw makikita na wala talaga siya sa kumpiyansa sa laro. So, marami ang nanibago nga sa kanya. Dahil umano raw na hindi ganito ito noon nung dumating sa Hinebra Umi-score nga ito noon ng 16 to 18 points at kung minsan nagka 20 plus point pa nga ito. So, maraming beses na rin ganito ito. Kaya minsan, para sa mga fans, mas gusto pa nila makita na mabigyan ng mas mahabang minuto itong Jeremiah Gray na sana raw napagbibigyan kasi ito raw yung talagang hinahanap ang puntos. So bukod nga kay Jeremiah Gray, may isa pa nga pong deserve na mabigyan ng mahabang playing time at napaka-hustle na player ito na rookie ng Barangay Hinebra. Ito nga si Jan Abis na nung pinasok muli ng Game 4 sa semis, kitang naging agresibo nga agad ito at pumuntos nga din ito agad. So hindi pa mapapakita sa Game 5 ni Holt yung kanyang laro. Sana nga raw yung minutes na ito bahagi na lang sa mas agresibong player, especially sa rookie ng Hinebra na napaka-hustle na si Jan Abis. Dahil kung tutuusin, mas nakitaan pa nga raw ito. Ngayon na nanggigil at gutom talaga sa laro. So ganitong player nga po yung kailangan talaga ng Hinebra. Athletic at talagang pag nasa kanyang bola, titira talaga. Lalo na pag nakapwesto na ng maganda, talagang ilista mo na. So kita mong may kumpiyansa talaga sa sarili, kaya sana mabigyan siya ng pagkakataon dahil may ububuga talaga itong player na ito. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.